Hi, welcome to another episode of How to Defend. Ngayon pag-uusapan natin yung tungkol sa steganography. Steganography, ano ba yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, itatago natin yung important data natin o files o folder sa isang image. Kumbaga, i-inject natin parang ganun. Para saan ba tong steganography? Steganography, para sa privacy natin. Kasi, pwede mong itago yung mga, kunyari, yung Swiss bank account number mo, yung mga ganun ba. Itatago mo sa isang image. At ginagamit din to ng mga investigator, ng mga police. Ginagamit to ng NBI. Kung di nyo lang alam, ginagamit siya. So, tara, tingnan natin kung paano gawin to. Mag-download muna tayo ng image, kahit anong image sa internet, kung saan nyo gusto, kahit anong image. Save ko siya sa desktop. Okay, at gagawa tayo ngayon ng important data natin, no? For example, my Swiss bank account number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kahit ano pa yan. Kunyari, yan yung natin, yung Swiss bank account number natin. Save natin. Okay. Ngayon, to secure this one, para maprotektahan to, kunyari, ayoko kung kahit sino makakita ng Swiss bank account number ko. Ngayon, itatago ko siya rito sa likod ng image. Kunyari, binuksan nila nitong image na to. Makikita lang nila yung normal image. Pero wala silang idea na merong important data sa likod ng image na to. So, tara, buksan natin ang command prompt. Punta kayo sa desktop. Okay. Tapos ngayon, type nyo lang copy /v, tapos yung name ng image. Okay. So, yung unang image natin, R, tapos pindutin nyo lang yung tab, mag-auto-complete na siya. Tapos, plus, yung name nung nung data nyo. Ayan, tas tab ulit. Yan siya. Pangalan ng image, tapos kasunod yung pangalan ng ng data, yung file. Tapos, pangalanan nyo, kunyari, final.jpg. Yan na yun. Tapos, enter nyo lang. Sabi niya, new text document text, file copied. Ito na siya ngayon. Ito na siya ngayon yung finished product natin. Pagka-click nyo yan, makita nyo, normal image lang, di ba? Pero pagka inopen nyo siya using Notepad, open with Notepad, makita nyo dito, puro gibberish siya. Wala kang maintindihan dyan. Scroll down, at dun yung makikita sa baba, yung my Swiss bank account number. Okay? Yan yung tinatawag na steganography. Meron pa isang may isa pang technique. Kunyari, gawa ako ng folder dito. Okay. Pasok ko siya dito sa isang folder. Nandiyan na lahat yung important data ko. I-compress ko siya ngayon ng RAR file. Okay? Nandito na siya ngayon. Pag in-open mo yan, nandyan na yung important data ko. Lahat. Didelete ko siya ngayon to.
At mag-download ulit tayo ng ng bagong image. Let's say this one. Save as image sa desktop. Okay. Now, ito na yung natin, yung isang image. Itong file naman na to, gusto ko siya itago dito sa image na to. Okay. Same lang din, same scenario, same command, same method, copy /b, pangalan ng image, ito, o I hit tab to autocomplete. Remember guys, laging tatandaan nyo, pangalan ng image ang umpisa, tapos pangalawa, ang kasunod nun, yung data nyo na, yung mahalaga. Yun lagi ang magkasunod, dapat lagi yan. Hindi dapat mauna yung file, dapat mauna yung pangalan ng image. Okay? Plus, yung file ko, tab, tapos, pangalan, ano bang pangalan? For example, XYZ, okay? .jpg. Hit enter, okay na. Makita nyo, ito na yung finished product natin. Ayan, ito na yung natin, yung product natin. Ngayon, paano mo malalaman ang isang image kung merong important data? I-hover mo lang yung mouse mo doon, o kaya properties. Makita mo yung size niya, 2.43 MB. Diba? Ano siya, masyado siyang malaki para sa isang image na to galing sa internet. Kasi usually ang size nitong image na galing sa Google, maliit lang yung mga 30 kilobyte lang, mga ganun. Okay, ngayon, open ko siya. As usual, normal image. Ang nakikita nyo, walang iba. Ngayon, paano nyo mabubuksan to para makita nyo yung important data nyo o yung important file? Simple lang, right click, tapos open with WinRAR. Open new folder at tayo na nga. Nakita nyo na yung ating important data, pero nandito siya sa likod ng image. So, yan guys, pwede nyong gamitin to, sa inyo din yan, para sa seguridad ninyo, para sa privacy nyo. So, yun. So, see you next time.